Uy, bumalik ka. Alam ko naman na babalik ka. Kasi, paano ka makakagalaw pa nang hindi mo nalalaman kung ano nangyari? Nandito na ang mga sagot sa mga tanong na buong gabing ikinalat mo sa utak mo. Pero babala lang, hindi lahat ng gusto mong marinig, yung maririnig mo. At hindi lahat ng inaasahan mong mangyari, yung mangyayari. Kaya handa ka na ba? Itutuloy na natin ang kwento ng Suki ko, mahal ko. Kung hindi niyo pa napanood ang part 1, dahan-dahan lang, ikukwento ko muna ng maikli. Ako si Ikai, driver ng jeepney sa route ng Cubao to Fairview. Pinalitan ko si tatay matapos siyang magka-stroke. Nakilala ko si Gab, suki kong pasahero, mabait, magalang, hanggang unti-unti kaming naging malapit. Pero nalaman kong si Gab pala, anak siya ng may-ari ng Trans Modern Fleet Solutions, yung kumpanyang gustong bumibili sa mga franchise namin dahil sa jeepney modernization program. Nagalit ako. Akala ko ginagamit lang niya ako para sa impormasyon. Nagharap kami sa isang malaking pulong ng association namin at doon niya sinabi na pupunta raw siyang labanan ang sarili niyang pamilya. Ayan tayo ngayon. Balik na tayo sa araw na yon. Sa gitna ng bulwagan, puno ng driver, opisyal, at ako, naghihintay kung ano ang sasabihin niya. Ang totoo, sabi ni Gab, harap-harapan sa lahat. Hindi ako sumali sa kumpanya ng tatay ko dahil gusto ko. Pumasok ako roon dahil pinilit ako. Anak ako, kailangan kong sumunod sa gusto niya. Ikinwento niya na mula pagkabata, plano na ng tatay niya na maging susunod na maghahawak sa negosyo. Pero si Gab, hindi yun ang gusto niya. Gusto niya sanang maging guro. Oo, guro, mga kaibigan. Hindi negosyante. Pero natakot siyang labanan ang tatay niya dahil matigas ang ulo ng tatay niya at malaki ang inaasahan sa kanya bilang kaisa-isahang anak. Nung sinimulan ng kumpanya namin ang modernization program, patuloy niya. Sinabihan ako ng tatay ko na mag-fieldwork daw ako. Kumuha ng impormasyon sa mga komunidad ng driver. Sabi niya, para makatulong daw kami sa smooth transition. Pero ang totoo, gagamitin lang ang impormasyong yon para malaman kung sino ang malalakas na leader. Para makausap sila ng isa-isa. Para hatiin ang oposisyon. Napasigaw ang ilang driver sa bulwagan. Ako, tumigil ang paghinga. At si Ikai, patuloy ni Gab, tumingin sa akin. Hindi ko alam noon na siya yung anak ng pinakarespetadong driver sa route na to. Hindi ko rin alam na siya yung magiging pinakamalakas na boses laban sa amin. Nung nalaman ko, huli na. Mahal ko na siya. Buong bulwagan, tahimik. Nararamdaman ko ang lahat ng mata nakatingin sa akin. Naghihintay kung ano ang gagawin ko. Hindi ko ginamit ang mga sinabi mo sa akin ni Kai. Sabi niya, tumingin diretso sa mata ko. Hindi ko sinabi sa tatay ko ang tungkol sa mga plano niyo. Sa katunayan, nag-away kami. Kaninang hapon lang, sinabi ko sa kanya na ayoko nang tumulong sa ganitong klaseng plano. Sinabi ko sa kanyang kung ipipilit niyang tuluyan alisin ang franchise ng mga driver na to ng hindi patas, aalis ako sa kumpanya. Habang buhay. Nagulat ako. Hindi ko inaasahan yon. At tinanggap pa niya? Tanong ko. Boses ko'y hina-hina pa rin. Umiling si Gab. Hindi pa. Pero sinabi ko sa kanya, kailangan niyang isama kayo sa usapan. Hindi lang basta bilhin ang mga franchise niyo. Kailangan may cooperative model. Kung saan kayo mismo, mga driver, magiging shareholders ng bagong sistema. Hindi lang basta empleyado. Yun din pala yung pangarap ko.
Yung cooperative na sinasabi ko sa kanya dati, sa mga gabing kwentuhan lang kami sa kanto. Kaya niya nasabi yon ng ganoon kaayos. Dahil natutunan niya lahat yon sa akin. Pero mga kaibigan, kahit gaano man kaganda yung sinabi niya, hindi ko pa rin kayang basta lunukin lahat. May sugat pa rin. May sama ng loob pa rin. Pagkatapos ng pulong, hinabol ko siya sa labas. Gab, sabi ko, kahit totoo man ang lahat ng sinabi mo, bakit hindi mo agad sinabi sa akin sa umpisa? Hanggang kailan mo balak itago? Tumingin siya sa akin, matagal bago sumagot. Natakot ako, Yikai. Natakot akong mawala ka. Alam kong kapag nalaman mong anak ako ng may-ari ng kumpanyang kaaway niyo, iiwan mo ako. Kaya, mali, alam ko. Pero natakot lang talaga ako. Gab, ang takot mong mawala ako, yun din mismo ang dahilan kung bakit halos nawala ako. Kasi paano ako magtitiwala sa isang taong natatakot magsabi ng totoo? Hindi siya sumagot. Tumangulang siya. Tanggap na yung sinabi ko. Umuwi ako gabing yon nang hindi kami nagkabati. Ilang linggo kaming hindi nag-usap. Mahirap mga kaibigan dahil kada umaga naghihintay pa rin ako sa nakasanayan kong upuan sa unahan ng jeep. Pero wala na siya doon. Naisip ko, baka ganito na lang talaga. Baka masyado ng malalim ang sugat para ayusin pa. Pero isang buwan pagkatapos, may nangyaring hindi ko inaasahan. Tinawag kami ng association namin sa isang pambansang pulong kasama ang mga opisyal ng LTFRB, mga kumpanyang kasama sa modernization program at kasama rin ang Transmodern Feed Solutions. Doon ko nakita yung tatay ni Gab sa unang pagkakataon. Matigas ang muka, seryoso. Tipikal na negosyanteng nakasanayan ng manalo. Pero sa tabi niya, nakatayo si Gab. At sa kamay niya, may dalang proposal. Buong buo. May pangalan pa. Cooperative Ownership Transition Model. Sa harap ng lahat, ipinaliwanag ni Gab ang plano na sa halip na basta bilhin ang mga franchise ng mga driver, magiging shareholders sila sa bagong operator. Magpapatuloy silang magmaneho. Pero ngayon, may bahagi na rin sila sa kita. May insurance, may proteksyon. Hindi na sila basta mawawala ng negosyo. Magiging kasosyo sila sa pag-unlad. Nagulat ang lahat. Pati mga kasamahan kong driver. Halos hindi makapaniwala. At doon, sa harap ng sariling tatay niya, sinabi ni Gab, "Itong plano na ito, hindi ko lang naisip mag-isa. Isang driver ang nagturo sa akin ito, na ang pag-unlad, hindi dapat nangangahulugan ng pagsira sa buhay ng mga taong pinagsilbihan na natin ng matagal." Tumingin siya sa akin sa likod ng bulwagan. At sa unang pagkakataon, matapos ang mga linggo ng katahimikan, nigumiti ako sa kanya. Kahit bahagya lang. Pagkatapos noon, lumapit siya sa akin sa labas. "Ikae," sabi niya. "Hindi ko alam kung sasapat pa to. Pero ginawa ko yung makakaya ko. Hindi para mabawi ka, kundi dahil tama yung ipinaglaban mo. Kahit ano pa mangyari sa ating dalawa, gagawin ko pa rin sana to." Napatingin ako sa kanya ng matagal. Naalala ko yung sinabi ko dati sa sarili ko, na hindi ako uulit pagmamahal ng lalaking natatakot magsabi ng totoo. Pero narito siya, sa harap ng buong pamilya niya, sa harap ng negosyo nila, nagsasabi ng totoo. Kahit alam niyang baka mawala niya lahat dahil dito. "Gab," sabi ko, boses ko'y nanginginig. Hindi ko sinasabing okay na lahat agad. May sugat pa rin.
Pero gusto kong subukan ulit. Dahan-dahan lang. Tumawa siya. Umiyak ng bahagya. Yung tipo ng iyak na may kasamang saya. Dahan-dahan lang. Kaya ko yan. Ngayon mga kaibigan, 1 taon na mula noon. Naitatag na namin ang cooperative. Suki Riders Cooperative. Pangalan namin dito. Medyo cheesy alam ko. Pero yung pinakatamang pangalan para sa amin. Kasama roon ang mga dating kalaban naming kumpanya. Pero ngayon, kasosyo na namin sila. Hindi na kaaway. Nagmamaneho pa rin ako ng jeep. Bago na ngayon, air-condition. Pero, ang parehong pangalan pa rin nakasulat sa harap. Ricardo. Pangalan ni tatay. Si Gab, umalis na siya sa kumpanya ng tatay niya. Nagturo na siya ngayon sa isang public school sa Fairview, malapit sa route namin. Minsan, sinasakyan niya pa rin ang jeep ko papuntang trabaho. Suki pa rin hanggang ngayon. Hindi to fairy tale ending kung saan biglang naging perpekto ang lahat. May mga araw pa ring hirap kami. Yung tatay niya, hanggang ngayon, hindi pa rin tuluyang tinatanggap ang relasyon namin. Minsan, nag-aaway pa rin kami. Tungkol sa maliliit na bagay. Tungkol sa malalaking bagay. Pero, natutunan namin, dahan-dahan, na ang totoong pagmamahal, hindi yung walang problema. Yung pagmamahal na, kahit may problema, gustong-gusto pa ring lutasin. At yon, ang pinakamalaking aral na natutunan ko sa buong kwentong to. Minsan, yung taong akala mo kalaban mo, pwede palang siya rin yung pinakamalakas na kaalyado mo. Kung bibigyan mo lang siya ng pagkakataong patunayan ang sarili niya. Pero higit sa lahat, natutunan ko, ang katotohanan, kahit masakit sabihin, mas mabuti pa rin yon kaysa sa komportableng kasinungalingan. Kasi ang pag-ibig na itinatago sa likod ng lihim, hindi yung totoong pag-ibig. Totoong pag-ibig, yung lumalabas sa liwanag, kahit alam mong may panganib. Kaya kung meron man akong maipapayo sa inyo, kung may taong minamahal kayo, huwag niyong hayaang manatili sa dilim ang katotohanan. Sabihin niyo agad, kahit mahirap, kahit natatakot kayo. Kasi mas malaki ang sakit na dulot ng katahimikan kaysa sa sakit na dulot ng totoo. Salamat sa pakikinig sa kwento ko. Kung sakaling may kilala kayong parang si Gab, natatakot magsabi ng totoo dahil sa takot na mawala ang mahal nila, sana maalala niyo tong kwento ko. At kung sakaling kayo naman yung parang dati akong si Ikae, matigas ang loob, natatakot magtiwala ulit, sana dahan-dahan nyo nang buksan ulit ang puso nyo. Hindi biglaan, pero sulit. Sulit talaga. Ako si Ikae, at ito ang kwento ko. Hanggang sa muli.